Ombudsman Conchita Carpio Morales hinamong mag-resign dahil sa pagkakabswelto ni ex-President Gloria Macapagal Arroyo sa kasong plunder. 7 patay sa salpukan ng truck at jeep sa Iloilo. At sa atin pong BRB, mga gamot sa mga ordinaryong sakit na makikita ninyo sa inyong mga kusina, malalaman po ninyo yan mamaya-maya lamang. At sa ating Tech Me Out naman, kondom na nagbabago ang kulay kapag may STD ang iyong partner, abay, nadiskubre na. Inaantay nila yan, I'm sure kahapon pa. Balita 990. Yan po ang ating mga nangungunang mga headlines ngayong umagang ito ng Huwebes, July 21st, 2016. Sa oras pong alas 5:00 ng umaga, narito na po ang mga detalye ng mga balitang yan. Tambalan J. Dones at Brenda Dumato sa Balita 990. Balita 990. Sa una nga pong araw ng pagsabak sa pagbabantay sa New Bilibid Prison, sagad na nagsagawa ng Oplan Kalugad ang mga tauhan ng Special Action Force ng Philippine National Police. Partikular na ginalugad ang Building 14 sa Maximum Security Compound ng Bilangguan, kung saan naroroon ang mga itinuturing na high-profile inmates. Habang ginagalugad, pinalabas muna sa compound ang nasa 56 na drug lords na nakakulong, kabilang dito sina Peter Co, Herbert Colanco, JV Sebastian, at inilagay pansamantala sa 2 nakaparadang bus. Sa nasabing paggalugad, nakakuha mga otoridad ng mga flat screen TV, mga tablet, signal booster, pakiting sigarilyo, kutsilyo, Philippine pesos, mga dollars at Chinese yen. Personal na mga ininspeksyon ni na Justice Secretary Vitaliano Aguirre at PNP Chief Bato de la Rosa mga nakumpiskang kontrabando. Nagtataka si Aguirre kung bakit nakapasok sa nasabing pitan ang mga bawal na gamit ng hindi alam o hindi nahaharang ng mga prison guards. Ito ang unang Oplan Galugad sa Bilibid matapos maupo si Aguirre bilang pinuno ng Department of Justice. Samantala, nakaharap at nakausap ni Philippine National Police PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang 3 sa mga tinuturing na high-profile inmates sa loob ng New Bilibid Prisons. Kabilang dito ang 2 convicted drug lords na sina Peter Co at Herbert Colanco, at ganoon din ang leader ng komando gang na si JV Sebastian. Ang 3 kasama ang mahigit 50 pang mga preso sa Building 14 ng Maximum Security Compound ay inilabas muna sa compound at pansamantalang ipinasok sa 2 nakaparadang bus habang nagsasagawa ng paggalugad ang mga tauhan ng PNP Special Action Force. At habang nasa bus ang mga high-profile inmates, lumapit sa sasakyan si De La Rosa at tinawag isa-isa sina Colanco, Peter Co at Sebastian. Sa kanyang pakipag-usap kay Sebastian, tinanong pa ito ni De La Rosa hinggil sa umano'y pagiging siga nito sa Bilibid. Ayon pa kay De La Rosa mismong, si Sebastian pa ang nagsabi sa isang interview ng kanyang pagiging killer at carnapper. Pero itinanggi ito ng convict at itinanggi rin siya ay mayor ng kulungan. Kinausap din at makikitang tinatapik-tapik pa sa balikat ni De La Rosa si Colanco habang ito ay nasa pintuan ng bus at nakaharap din niya si Peter Co. Balita 990. Tinangka raw ng mga drug lords sa Bilibid Prisons na suhulan si Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre para lamang hindi nito ituloy ang pagpapatupad ng reforma sa bilangguan. Ibinanyag ito ni Aguirre sa kanyang pagtungo sa Bilibid para sa isasagawang turnover ceremony, gayon din sa unang araw ng pagbabantay ng mga tauhan ng Special Action Force sa NBP. Ayon kay Aguirre, sa simula pinlano ng mga drug lord na suhulan siya ng 100 million pesos. Kaya man dahil alam umano ng mga drug lord na hindi papatulan ni Aguirre ang suhol, ay naglaan na lamang sila ng 50 million bilang pabuya sa makakapatay sa kalihim. Dagdag pa ni Aguirre, preso sa maximum compound ng Bilibid ang inalok ng 50 million na upa para siya ay patayin. Sa kabila nito, tiniyak ni Aguirre na handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para lamang maisaayos ang napakatagal ng problema sa Bilibid. Alas 5:14 na po ang ating oras. Suportado ng mga mamayan ang nagaganap na summary execution sa mga drug suspect kasunod sa maigting na kampanya ng PNP kontra droga.
Ito ang opinyon ni NCRPO Acting Director Chief Superintendent Oscar Albayalde na kung pagbabatayan umano ang kawalan ng public outrage sa mga nagaganap na pagpatay ng mga pinaghinalaang drug dealers, pero sa kabila nito, itinanggi naman ni Albayalde na kinukonsinte ng PNP ang summary execution ng mga drug suspects at sinabi pang marami ng pulis ang sinibak sa NCRPO dahil sa pagkakasangkot sa umano'y paglikida sa mga police assets. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Albayalde na tuloy-tuloy ang investigasyon ng PNP upang tukuyin kung sino o anong grupo ang responsable sa mga summary executions. Posible anya na drug lords din ang nagpapatay sa mga kapwa nila mga drug dealers at syempre, ang kabawasan umano sa bilang ng mga drug personalities ay bawas trabaho din para sa PNP. Itinuturing naman ng pambansang pulisya na pinakamalaking hamon ngayon sa PNP ang pagsugpo sa multibilyong pisong industriya ng ilegal na droga sa bansa. Ayon kay Chief Superintendent Erickson Velasquez ng Directorate for Police Community Relations, mahirap umanong buwagin ang malaking industriya ng ilegal na droga dahil sa lawak ng operasyon nito. Sinabi ni Velasquez kailangan ng partisipasyon ng mamamayan dahil hindi ito kakayanin ng mga pulis lamang at iba pang law enforcement agencies nang walang tulong mula sa komunidad. Maliban dito ay giniit pa ni Velasquez na malaki din ang papel na dapat gampanan ng mga lokal na opisyal sa mga LGU maging ang mga chairman ng barangay sa programa kontra droga. Samantala, dapat matigil na ang senseless killings at unjust violence sa bansa. Ito ang sinabi ni Vice President Leni Robredo. Sa statement ng Vice Presidente, sinabi nitong hindi dapat manaig ang culture of fear sa bansa at hindi rin dapat natanggapin na lamang ang hindi pagrespeto sa buhay ng tao. Muli ring nanawagan si Robredo na masusing imbestigasyon sa mga nagaganap na pagpatay at papanagutin ang mga nasa likod nito. Ang dumaraming bilang anya ng nagaganap na extrajudicial killing sa bansa ay dapat magsilbing wake-up call sa bawat isa para irespeto ang right to due process. Noong nakarang linggo, naglabas na din ng pahayag si Robredo hinggil sa mga insidente ng pagpatay. Nakababahala na tila kahit na sino ay maaring mabiktima ng vigilante-style killings. Hindi lamang istatistika at numero ang mga taong napapatay at pinapatay. Ito ang mensahe ni Balang Bishop Ruperto Santos sa sunod-sunod na pagpaslang sa mga hinihinalang tulak at gumagamit ng droga sa kasalukuyan. Ayon sa obispo, tao rin ang mga naturang biktima na may karapatang sumalang sa tamang proseso o due process. Dapat niya ipanatili ang pagbibigay respeto sa buhay sa gitna ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra sa ilegal na droga. Bawat buhay anya ay mahalaga. Ito pa ay paalala ni Bishop Santos. Ilan sa mga pamilya ng mga napapatay na umano'y nanlaban sa mga pulis ay tinatangging sangkot ang mga biktima sa pagtutulak ng ilegal o ipinagbabawal na gamot. Alas 5:17 na po ang ating oras at bago tayo magpatuloy para sa iba pang detalye ng mga balita, abay bangon, gising na, kami po'y magbabalik. Ito pa rin po si Brenda Dumato. Ako pa rin po si Jay Dones, sandali po lamang.